Umalis ka. Pumunta ka sa kwarto at magpahilot. Hindi ko na ito pag-uusapan. Pero huwag na itong maulit. Lu Chongjing, nawala ba ang memorya mo? Ako si Jiang Li, hindi na kita kailangan. Mula ngayon, ang pinto ng inyong pamilyang Lu ay hindi ko nalalapitan. Kung aalis ka sa pamilyang Lu, saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang mag-alala, Dilay Lu. Ganun ba kabilis ang pag-alis mo? CJ, kung desidido ka talagang umalis, lahat ng gamit mo na galing sa pamilyang Lu, hubarin mo. Ito yung binili mo para sa akin noong nag-travel tayo dahil natatakot ang ginawin ako. Binili mo ito para sa akin. Ito, regalo sa ating first anniversary. Mga sapatos na pang-couple para sa anniversary. Nasisiyahan ka na? Ang bay talaga ni Kuya Chongying kay Miss Jiang. Ang daming regalong binigay. Mga tira lang ng nanay at ate mo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng mas maganda. Narinig Montag ba, Miss Jiang? Ayaf ka na ni Kuya Chongying. Hindi mo pa ba kayang bitawan ang singsing mo? Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakasal sa'yo. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Kuya Chongjing, masama pakiramdam ko. Hala, dalhin si Tsiksuan. Kay iyarwang para ma-check ng maayos. Ang apo ko, huwag sanang magkaroon ng problema. Bilisan Montag, Chongying. Nakita Montag ba? Ang anak ko at si Zitsuan. Ang tunay na meant to be. Umalis ka na. Ang tagal na naming nagtiis sa'yo sa pamilya Lu. Hindi ka talaga para sa amin. Okay lang na mawala ang anak ko kay Zixuan. Kung may mangyari man sa sanggol sa tiyan niya, hindi kita patatawarin. Jiang. Siya yon. Jiang. Dalhin mo ako palayo dito. Papa. Kuya. Miss na miss ko na kayo. Sa wakas, naalala mo rin ang tatay mo pagkatapos ng ilang taon. Dahil lang iniligtas ka niya, pinilit mong pakasalan. Gayon, naktuza ka rin. Papa. Alam ko na ang mali ko. Okay pa ba ang sanggol sa tiyan ko? Sorry, baby. Hindi ka naingatan ng mama mo. Jiang, maganda rin, tu. Para makalaya ka na kay Lu Chongying. Nagago. Jonghao, ano ba yan? Anak, sa birthday mo sa Makalawa. Naghanda na ang kuya mo ng party. May fireworks show na milyon ang halaga para sa'yo. Papa. Pero wala talaga akong gana manood. Ang tagal mong wala sa bahay.
Maaming tito at tito ang hindi ka pa nakikita, kaya ito na ang tamang pagkakataon para makita nila ang anak kong si Jiang Mingqian kung gaano kaganda. Tay, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Binibini, ito ang pinakabagong koleksyon ng Hermes, isang international fashion brand. Ito naman ang koleksyon ng necklace mula sa Paris. Ito ang sing-sing na suot ni Princess Kelly Wang, at ito pa. Teka, ang dami naman ng mga handa ninyo. Pwede nang bilhin ang kalahati ng Giant City nito. Marami PA, ikaw ang pinakamayaman sa Jiang City. Ang anak ng pamilya Jiang, basta gusto mo. Lahat ng brand ay pwede kong bilhin para sa iyo. Pumili ka lang. Kahit gaano pa kayaman ang pamilya natin, hindi dapat ganito mag-aksaya. Jiang, ikaw ang bunso namin. Kung hindi kami ang magmamahal sa iyo, sino pa? Tama PA? Binibini, pumili ka ng damit para sa iyong birthday party. Jiang Li, nakauwi na ako. Wow, haha, ito pala ang Moonlight Lake. Sabi nila, ang renta lang ng isang yacht ay mahigit 1 milyon. Ang pamilya Jiang ay buong lake ang inarkila para sa birthday party ng binibining Jiang. Gaano ba siya kamahal? Anak, mamaya kapag nakita mo si Miss Jiang, magpakita ka ng kabaitan sa kanya. Baka sakaling magustuhan ka ni Miss Jiang. Edi magiging atin na ang pamilya Jiang. Hahaha, ne. Si Chongying ay may 6 na, di ba? Ahaha, oon ka, nalilito na ako, haha. Nalilito na ako, haha. Kung mapapansin ng pamilya Jiang ang anak ko, ano pa ang silbi ng maliit na pamilya Meng? Ang party ngayong gabi ay may kinalaman sa pagkakataon natin makakuha ng slot sa fashion show. Kailangan natin maging maingat sa mga sasabihin. Kuya Chongjing, huwag kang mag-alala. Ang LA Fashion na itinatag ng kuya ko ay makakatulong sa iyo mamaya. Oo nga, Chongying. Huwag kang malungkot. Tingnan mo kung gaano kaganda si Zixuan ngayon, di ba? Kanina pa, maraming tao ang nakatingin sa kanya. Kuya, pangalawa, parang sinasaktan ninyo ang puso ko. Ito ang lugar para sa magkasintahan. Talaga? E di kasalanan ng pangalawa mo. Siya ang pumili ng lugar na ito. Ito ang isa sa pinakamagandang tanawin sa Jiang City. Malapit na ang oras, akyat na tayo. Kuya, handa na. 5, 4, 2. Oh. Kumusta, Jiang? Maganda ba? Ang taste ninyong dalawa, parang asong galing probinsya. Sa tingin ko, maganda naman ang pinili ko. Jiang, naalala mo pa ba yung mga kakaibang regalo na natanggap mo noong mga nakaraang taon? Ito, malaki na ang improvement. Hindi lang ito ang regalo ngayon. Handa na ng lahat pa sa iyo. Jiang, tandaan mo unta. Maraming nagmamahal sa iyo, ngunit dapat mong ibigay ang iyong pagmamahal at oras sa mga taong karapat-dapat. Alam Wow. Oh, aking Diyos, Miss Jiang ay masyadong masaya. Ha, Miss Jiang umalis sa bahay sa loob ng 3 taon. Ngayon lang bumalik, ang fireworks show pa lang ay milyon-milyon na ang gastos. Talagang sosyal ang pamilyang mayaman. Saan si Miss Jiang ang 3 taon na ito? Ngayon rin ang kanyang kaarawan. Narito ang pamilya ni Miss Jiang. Bakit si Jiang Li 8? Paano siya? Isa lang siya. Taga-probinsyang mananahi. Haha. Siguro nakisakay lang siya sa barko ng iba, AM. Yung kasama niya. Hindi ba yung lalaking sumundo sa kanya noong araw? Hindi pa nga opisyal na diborsyado, nagmamadali na siyang makipag-date sa iba, nagpapakita ng kabastusan.
Jiangli, bakit ka nandito? Presidente Lu, kung tama ang alala ka o. Dibosyado na kayo ni Jiang, di ba? Si Jiang ay miyembro na ng pamilya namin ngayon. Maging disente ka sana. Jiangli, payo ko sa'yo, huwag kang magmadali. Hindi pa namin napipirmahan ang divorce papers, asawa mo pa rin ako sa papel. Gaano ang dapat isaalang-alang ang Lu at ang iyong sariling mukha? Nung nagloko ka sa loob ng kasal at nabuntis mo ang kabit mo. Lu Chongjing. Inisip mo ba ang mukha ko? Ang pamilya Lu hindi lang masama ang ugali, bulag pa. Napakababa rin ng klaseng tao. Ang mga tao sa itaas na klase ng lungsod ng Jiang ay nagkakahalaga ng kanilang mukha. Mga taong katulad ninyo, anong karapatan ninyong dumalo sa party ng pamilya Jiang? Zinu kabi a? Anong karapatan mong sabihin yan sa amin? Alam ka una. Jiangli, mukhang masaya ka sa bagong kasintahan mo Dinala ka pa sa party ni Miss Jiang. Party ko to, pupunta ako kung gusto ko. Kailangan ko pa ba ng kasama? Walong haya. Yung huli mong ginawa kay Zitsuan, muntik na siyang makunan. Hindi piaan ka namin pinapalakpa yun. Ngayon nagpapanggap ka pa bilang si Miss Jiang. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Yung dalawang lalaki sa tabi mo. Bastos. Gusto mo palabasin ko kayo dito? Ayos ka habang kasal ka Nakikipag-flirt ka na sa ibang lalaki, Miss Jiang. Kung maghahanap ka ng sugar daddy, pumili ka naman ng maayos. Hindi ko kilala yung dalawang yan sa high society. Wala kang karapatan sa mundo ko. Anong ibig mong sabihin? Sa pagkakaalam ko, ang LE Fashion ay itinatag ng kapatid ni Miss Meng. Zimulan gayon, inatanggal na ang lahat ng pakikipagtulungan sa LE Fashion. Tinatanggal pa ang kontrata. Presidente Jiang. Magsisimula na ang party. Oy, ikaf. Ang lakas ng loob nyo. Alam niyo ba? Na ako ang misis ng Pangulo ng Lu Corporation. Gusto nyo bang mapahiya kayo? Oy, hinampas Montag nanay ka o? Luke yan. Sa Jiang City, walang taong. Hindi kayang tapatan ng pamilya Jiang. Umalis kayo. Ang galing Montag talaga, Jiangli. Nakapulot ka ng anak ng mayaman, anak. Mas mahirap na kaya tayong makakuha ng fashion show slot. Umuwi muna tayo. HMP. Ang yabang talaga ni Jiangli. Nakipagrelasyon lang sa pinakamayaman sa Jiang City, AME. Sa totoo lang, para siyang babaeng nagbebenta. Nanay, huwag kang mag-alala. Si Jiangli, isang basura lang mula sa Chongying. Tingin ka o si Jianghao. Sa huli itatapon niya, yan parang aso. Tumigil ka. Nakakatakot ka. Sabi mo may gagawin ka. Kumusta? Okay ba? Anong karapatan niyong insultuhin si Jiangli? Hindi ba sapat yung 3 taon niyong pangapi? Ano kung ganon? Nagloko siya habang kasal. Hindi ba't gusto ka ulang tulungan kang makaganti? Kuya Chongjing, tita, para din naman sa ikabubuti mo ito. Tingnan mo na lang ito, baka mawala galit mo. Ano ito? Ito ay personal na imbitasyon ng sikat na designer na si Wen Qiang. Balita ko pupunta din ang anak ni Jiang. Wen Qiang? Parang pamilya. Ngama. Bukod kay Boss Jiang, may anak din silang dalaga. Kung makikipagkaibigan tayo kay Miss Jiang, siguradong makakapasok tayo sa fashion show. Ngano haha. Ang galing mo talaga, Zitsuan. Syempre naman. May magandang damit pa pala itong probinsyanang ito. Dapat itapon lahat ito para mawala ang amoy ni Jiangli. Wen Qiang. Zitsuan, swerte ng pamilya Luna nandito ka. Pagpasok natin sa Jiang City Market, hindi na tayo magkukulang sa benta. Haha. Trabaho ko lang naman ito. AKO at SI Kuya Chongjing. Lisensya na lang ang kulang. Uun ga Chongying. Kailan mo ba pakakasalan si Zitsuan? Hindi naman pwedeng ipanganak na ang bata. Tapos wala pang birth certificate, diba? Pag-usapan natin mamaya. At isa pa. Babala ko sa inyo, huwag niyong guluhin si Jiangli.
Ano ba ang nangyayari kay Kuya Chongying? Bakit bigla niyang pinapansin ang babaeng iyon? Hindi pwede, hindi ko papayagan. Hoy Chongjing, tumayo ka dyan, kukunan kita. Tumayo ka dyan, kukunan kita ng litrato. Jiang Li. Jiang Li. Ano ba ako? 3 taon kitang minahal, inalagaan ko pamilya mo. Tiisin ko lahat ng paghamak nila sa akin. Tapos ikaw ng babae habang kasal tayo. Sa 3 taon naming pagsasama. Ganito pala ang buhay niya. Pasensya na po. Private party ito ni Miss Vane. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Meron kami syempre. Ay pasensya na po. Tuloy kayo. Hindi ba ito SI President Lu Chongjing? Sabi mo, mas maganda siya na 10,000 bisis kaysa sa litrato. Gaano ba siya kahirap kunan ng magandang litrato? Sino yung babaeng kasama niya? Gaano siya kaswerte para maging kasama ni President Lu? Anong kasama? May asawa na raw si President Lu. Siguro asawa niya yon. Oh my gosh. Ay, hindi ba ito si Miss Jiang? Mahirap siguro makakuha ng invitation para dito, no? Mahirap talaga. Ang mga bisita sa cocktail party ngayong gabi ay malalapit kay Madam Wenqiang o sa brand. Kung hindi rising star sa disenyo ay fashion icon. O kaya naman super VIP client ng brand. Eh ikaw, Miss Meng, saang kategorya ka nabibilang? Ako? Hindi ka. Si President Lu rin hindi. Eh paano kayo nakapasok dito? Mahirap talaga siguro, no? Anong status ni Chongying Gege? Alam naman siguro ng lahat dito. Kung presidente ng Lu Group ang gustong dumalo, hindi siya matatanggi ni Madam Wenqiang. Dati. Pero ngayon, baka hindi na. Ang dami mong sinasabi. Ikaf, Miss Jiang. Anong status MO? VIP KBA o fashion icon? Pero, Anong silbi ng pagiging maganda? Isang probinsya ng mananahi lang. Gumagamit ng ganda para makapasok sa mayayaman. Ayaw na ayaw ni Madam Wenqiang sa mga taong walang moral. Tama na, huwag mo nang sabihin. Malapit nang dumating si Miss Jiang. Huwag tayong mag-iwan ng masamang impresyon. Talaga bang probinsyana lang itong eleganteng dalagang ito? Walang halong kahit katiting na pagka-probinsyana. Kung tutuman, paano siya nakakuha ng invitation dito? Chongying Gege, gusto kitang respetuhin. Pero galit na galit sa atin si Miss Jiang. Et saka, mali ba ako? Dumating na si Madam Wenqiang. Chongjing Jej, dumating na ang pagkakataon mo. Shifu, bakit hindi ka man lang nagpaalam? Shifu. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Shifu na Shifu, bakit mo sinabing matanda? At saka, nakakita ka na ba ng Shifu na 21 taong gulang lang? Dapat forever 18 ang mga babae. Hindi ba't dahil mataas ang tingin ko sa'yo? Kaya nga yan ang tawag ko bilang paggalang. Zeno ka? Magandang araw, MS. Vin. Ako ang anak ng may-ari ng Meng Group. Ako si Meng Zixuan. Hindi ko maalala na may pangalang Meng Zixuan sa listahan ng aking mga bisita.
Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon. Pero sigurado akong hindi kita inimbita. Ngayon ay pribadong cocktail party ito. Hindi kami tumatanggap ng hindi inimbita. Pakiusap, umalis ka na agad. Wen, pasensya na sa bigla naming pagdating. Balita namin na dadalo ang anak ni Emer Jiang sa party mo ngayon. Pwede mo ba kaming ipakilala? Paalisin mo na siya agad. Ako na bahala, kung ganon ang gusto ni President Lu. Kung magpapatuloy pa ako, mukhang ako pa ang madamot. Sige, President Lu, maaari kang manatili. Isang manyak lang yan, baka magka-sore eyes ka sa kakatingin. Salamat. Maaari kang manatili. Tungkol naman kay MS Meng. Pakiusap, umalis ka na agad. Bakit ako palis? Ako ang kasintahan ni President Lu. Buntis pa ako sa kanya. Kung hindi mo sinabi, hindi ko talaga mahuhulaan. Pinapayagan kitang manatili, President Lu, dahil gwapo ka. At maganda ang suot mo. Akma sa tema ng party natin ngayon. Miss Meng, nakakasilaw ang suot mong damit. Hindi talaga bagay sa aming lugar. Kaya pakiusap, umalis ka na. Maraming magagandang katangian ang estudyante ko, pero kapag nakakita ng gwapo, hindi na makagalaw. Talagang babae ng babae. Wen, bagamat bigla kaming dumating, wala kaming masamang intensyon. Medyo masyado naman po ang sinabi niyo. Masyado. President Lu, ang kasintahan ninyo sa harap ng maraming tao. Sinasaktan ang aking guro. Hindi ko siya pinalayas ng baston. Malaking respeto na yon sa pamilya Lu. Aki sige na, bisita pa rin sila. Huwag nating sirain ang magandang samahan. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni MS Meng kanina. Pero may punto rin siya. Ang pinagmulan ko talaga ay hindi mataas. Kaya wala nang saysay na pag-usapan pa yon. Guro, may asikasuhin lang ako, sandali lang. Sige ka na sa iyong master, hindi ako bata. Hiwalay na kayo ni Kuya Chongjing. At ang lakas ng loob mong lumapit kay Kuya Chongjing. Pero kahit anong gawin mo, wala rin. Sabinan gani Kuya Chongjing. Ang anak ko lang sa tiyan. Ang makakamana ng Lu Group sa hinaharap. At ang anak mong galing sa kalokohan, ipapalaglag lang. Hinampas Montag ako? Ang anak ko ang limitasyon ko kung magsasalita ka pa ng masama. Hindi lang 2 sampal ang aabutin mo. Kaya pala ang tapang ni Ate Jiangli ngayon. Dahil paborito siya ni Kuya Jiang. Ang bracelet na 5 milyon, hindi basta-basta may bibigay. Maraming pera si Kuya Chongjing mo. Bakit hindi kanya binigyan? Ano ba ang ginagawa niyo? Kuya Chongjing ang sakit. Ito na naman si Meng Sixuan, ang luma na niyang drama. Pag nakita si Lu Chongjing na parang mainit na tubig, biglang lalabas ang amoy ng tsaa. Kuya Chongjing. Gusto ni MS Jiang na patayin ang anak natin. Nawala ang anak niya, gusto niyang mawala rin ang sa atin. Anong anak? Nako. Hindi mo ba sinabing ipapalaglag? Ano ba ang drama mo? Tinatanong ko sa iyo, anong anak? Anong anak, nasasaktan ako. Miss Meng, kung may sakit ka, magpagamot ka. Sigurado ka ba na ako ang nagtulak sa iyo? Eh di ako na lang ang nagbagsak sa sarili ko. Baka naman. Mukha ka namang may sakit at parang mamamatay. Baka isang malakas na hangin lang, matutumba ka na. Hinahamon mo akong mamatay. Kanina nang tumakbo ako, tinulak mo ako. Ginawa mo, hindi mo aminin. Miss Meng, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. May mga GCV sa lahat ng dako, huwag kang magsinungaling. Kapag nahanap ko ang ebidensya, pwedeng kasuhan kita ng paninirang puri. Miss Jiang. Alam kong galit ka rin. Hindi ako makalimutan ni Kuya Chongjing sa puso niya. Pero ito ang bracelet na mana sa pamilya namin. Una, hindi ako galit, sa halip nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa pagtulong sa akin na makaalis sa hirap. Hindi na ako magiging isang babaeng naghihintay mula gabi hanggang umaga. Pangalawa, kung talagang mana sa pamilya mo ang bracelet na ito,
Pero dapat kang magpasalamat sa akin. Ano? May glue ito, hindi maganda sa katawan kung matagal ang suotin. Ang toxin na ito ay papasok sa balat. Makakaapekto sa iyong circulatory system. Lu, sumama na siya sa iyo. Bigyan mo naman siya ng magagandang alahas. Para sa dressing table ng pamilya Lu. May jade frog pa, kung ayos lang sa iyo. Pwede mong gawing bracelet. Chongying, ang damit Montag. Princess One, hindi mo ba hinahanap si Jayang? Bakit? Nandito na siya. Hindi mo ba siya kilala? Sabi Montag ikaf si Jiang? Ang pamilya Jiang ay napakarespetado. Ikaf? Isang probinsya na lang. Karapat-dapat ka ba? Maniniwala ka o hindi, busy ako. Umalis ka. Jiang Li. Kahit anong gawin Montag, hindi mo may tatago ang amoy ng kahirapan mo. Chongying. Hindi ko sinasadya, okay lang ba? Zivinkiang. Kung matutulungan ko si Chongjing, makakuha ng tiket para sa fashion show, siguro mapapatawad niya ako. Chongying, hanapin natin siya. Kausapin natin ng maayos, presidente ka ng Lu, importante ka. Pag pinressure mo siya, papayag yan. MS, Vin. Diretso na tayo. Kung tutulungan mo kaming makilala si Jiang, walang problema sa pera, sabihin mo lang ang gusto mo. Walang problema sa pera. Miss Meng, talagang bagay sa future president ng Lu. Ong yaman Montag. 1 bilyon, pag-isipan ko. Ang mahal naman, 1 bilyon? Hindi ba walang problema sa pera? 1 bilyon, natakot na ang future president ng Lu? Natakot ka? Sige, 1 bilyon. Pwede sa iyo, pero hindi sa akin. Pinatawad ka ng master ko, pero hindi ako. Hindi kita tutulungan, umalis ka na. HMP, Chongjing. Ano kaya ang sinabi ni Jiang Li sa kanya? Kaya naman ganito siya ka-hostel sa amin. Kung may problema siya, sa akin niya idirekta. Bakit pa siya kumuha ng mga taong walang alam para gamitin? Pagkatapos ng party, kakausapin ko si Jiang Li. Para kumbinsihin niya si Wenjiang. Kuya Chongying, hindi ka tutulungan ni Jiang Li. Maraming salamat sa inyong pagdating. SA private party ni Miss Wenqiang. At ngayon ay maswerte tayo. Dahil narito ang world-class na mananayaw. Ang babaeng Jiang, si Miss Jiang Li. Narito siya para sa isang kamanghamanghang performance. Dios K.O. Hindi lang mayaman si Miss Jiang. World Class pa siyang mananayaf. Anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa kanya? Maganda, malakas ang dating, sexy, at kahit na close sila. Ang galing ng sayaw niya, walang mali siya. Ito ay tunay na sining. Ang galing talaga. Parang familiar. Ang pagkakahawig. Jiang Li. Salamat sa inyong lahat. Totoo pala na si Jiang Li ay anak ng pamilya Jiang. Anak ka ng pamilya Jiang, bakit mo itinago sa akin? May sakit ang anak ng pamilya Jiang ngayon. Pinapunta niya ang master ko para dalhin siya,
Problema ba? Sabi ko na nga ba, hindi siya ang babaeng Jiang. Isuot mo. Lu Chongjing, ano ba ang problema mo? Pinapasuot mo pa sa akin ang damit mo. Ginagawa mo lang akong masama. Ikaw. Wen Qiang, puntahan mo muna ako doon. Oo. Alam kong gusto mo ang mga babaeng katulad ni Meng Sixuan. Mga inosente, pero hindi ako ganoon. At saka, diborsihado na tayo. Ano bang pakialam mo sa gusto kong gawin? Jiang Li. Ganito ka na lang ba pagkatapos mong iwan ako? Pwede kang sumayaw, pero bakit? Bakit ka ganyan magdamit? Wala ka bang hiya? Hayaan mong hawakan ka ng lalaking yon. Presidente Lu, baka naman gusto mo ako. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi mo ako gusto, bakit ka pakialamero? Bakit ka nakikialam ng ganyan? Lu Chongjing, ang mukha ay isang magandang bagay. Sinasabi ko sa iyo, dalhin mo ito kapag lalabas ka at huwag mo na akong guluhin. Umalis ka na at hanapin mo ang iyong nobya. Jiang Li, galit ka at may hinanakit. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Pero ginamit mo ang iba para patayin ako, napakababa mo. Hinamit mo ang ibabatayin ako. Pumunta kami rito. Para humingi ng tulong kay Miss Wen na makilala ang anak na babae ng pamilya Jiang. Kung hindi ka tutulong, huwag ka namang manghamak. Pwedeng sabihin na walang impluensya mo rito. Pwedeng sabihin na hindi ka naghihiganti. Simulat sa pool, hindi ko naisip na maghiganti sa iyo. Kahit magpakasal ka pa kay Meng Sixuan. Kahit 10 o 8 pa ang hanapin mo, wala akong pakialam. Dahil sa palagay ko, ang pagkapuot sa iyo ang pinakamalaking. Hindi sulit. Ikaw, Bukod pa, si Wen Qiang ay palaging may prinsipyo. Hindi ko gagamitin ang isang kaibigan para maghiganti sa isang kabit. Kuya, Master, Pasensya na, Jiang, may trabaho kaya nahuli ako. okay lang. Hindi ka niya inapi? Wala. Master, hindi ba't ikaw ang panganay na anak ng pamilya Jiang? Bakit mo hindi sinabi sa kanila? Kung malaman yon ng taong may apelidong Meng, malamang matatakot siya ng husto. Tanong mo ng tanong, parang kulam na. Hindi ko sinabi sa kanya dahil kung sasabihin ko sa pamilya Lu na ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang, tiyak na hindi nila ako tatalikuran. Tara, umuwi na tayo. Pare, SA darating na charity auction. Pwede ka bang magbigay ng suporta? Maraming magagandang bagay sa event na ito. hindi ako pupunta. Huy, huwag ka munang tumanggi. Naalala ko, malapit na ang ika-negatibo, 80 kaarawan ni Lolo Lu. Balak ka pang regalo, di iba? Mayroon akong isang bagay. Siguradong magugustuhan niya. Ipadala mo sa akin ang address. Ang ganda ng kwintas na ito, siguradong maganda ang presyo. Ito ang Heart of Flame na regalo sa akin ni Chongjing. Ma, saan mo dadalhin yon? Ibebenta? Ano? Ang LA Fashion ay sinira ng pamilya Jiang. Kailangan nating dumalo sa charity auction sa mga susunod na araw. Kumita ng konting puntos ng pebor. At saka malapit na ang kaarawan ni Lolo Lu. Hindi mo ba gustong matanggap ang kanyang pagkilala ng mas maaga? Kuya Chongying. Gising ka na. Nakita kong pawis ka habang tulog. Kaya hinubat ko ang iyong pangitaas. Hindi ka magagalit, di ba? Huwag mo nang gawin ito sa susunod, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Saan galing ang kwintas? Ako, kinuha ko sa iyong jacket. Kuya Chongying. Gusto ko talaga ang kwintas na ito. Salamat. Alam kong mahal mo pa rin ako sa lahat ng mga taong ito. Kung hindi mo sana kami inalagaan ng ganito kasipag ni Bobby. Alam mo sa sarili mo kung bakit kita inaalagaan. Lumabas ka muna. Paano kung malaman ni Kuya Chongjing? Ano naman kung malaman niya? Hindi lang ganyan kaliit ang halaga ni President Lu. At saka hindi naman kuripot si President Lu. Pero, ay naku.
Zitsuan, kapag napangasawa mo na si President Lu, Ano pa ang hindi mo makukuha? Dapat malayo ang iyong pangitain. Jongjong Hulon Mo. Ano ang nakita ko sa ating pawn shop? Ano? Dinala ni Nanay Meng Zitsuan ang isang batch ng alahas. At ipinagbili sa ating pawn shop. Talaga nga. Kulang na kulang sa pondo ang pamilya Meng. Halos bangkarote na. Tingnan Montag. Lo Chongjing. Akala ko para sa akin ang kwintas na ito. Sa huli, ako lang pala ang nag-akala. Ngayon, eto na. Ang iyong matinding pagmamahal ay ipinagbili na ni Meng Zitsuan. Gusto kong makita. Ano kaya ang mararamdaman ni Lo Chongjing kapag nalaman niya? Ano ang sinasabi Montag? Wala. Hindi lang marunong tumingin ang pamilya Meng. Ang kwintas na ito ay hindi bababa sa 10 milyon. 7 milyon lang ang ibinenta nila, tayo ang kumita. Jiang, may isa pang bagay. May charity auction SA weekend, puntahan Montag ako. Maganda yang Rosewood chair na nakita ka o. Budget na 1 bilyon pababa. Ako? Sa anong kapasidad ako aten? Matagal ka nang bumalik. May ilang bagay na dapat ng pag-usapan. Ngayon, ang fashion show na inorganisa ng pamilya Jiang ay ipinagkakatiwala sa iyo ng buo. Ito ay para sa iyo. sa magas naman na rin Doc ay hawak ang sandata. Sino nagsabing hindi kaya ng babae kaysa lalaki? Ako na ang magiging presidente. Pero kuya, 1 bilyon lang ang budget mo para sa auction. Parang kulang yata, paano kung may gusto rin akong bilhin? Beat ka lang, zago ka o yan. May tradisyon ang pamilya Jiang. Lahat ng sinalihan naming auction ay dapat makuha. Hindi pwedeng mapunta sa iba. Alam mo na ang aral ng pamilya Jiang, lakarin ang daan ng iba. At wala nang daan para sa kanila. Tandaan, magdala ka ng isang koleksyon sa auction. Dapat magdala. Handa na ako. Dumating na si Boss An. Tingnan ninyo, Boss An, magsalita ka naman. Maligayang pagdating sa charity auction night na inorganisa ng group. Ang lahat ng kita ng auction ngayong gabi ay idodonasyon sa Red Cross. Salamat sa inyong pakikilahok. Salamat sa inyong pakikilahok. Narito si Boss Lu sa ganitong okasyon. Bakit hindi kayo kasama ni Miss Ming sa isang friend? Parang hindi kayo nagkakasama sa frame. Nag-ingat ba kayo? Nag-ingat, saan? Kung pupunta si Boss Lu. Siyempre kasama niya ang anak ko. Pero marami sa amin ang nakakita. Na pumasok na si Boss Lu ng maaga. Oy, dumating ang iyong fiance at ang magiging biyenan mo. Hindi mo sila lalapitan. May gusto ka bang makuha sa auction ngayong gabi? Ang Ming Dynasty Huang Huali Folding Chair. Wow, may taste ka. Ito yung sinasabi ka OSA iyo. Na magandang regalo para kay Lolo. Gusto Montag, tulong kita. Huwag na, charity auction ito, ang mahalaga ay ang charity. Kung para sa akin, mapupunta sa akin, kung hindi, huwag pilitin. Nawawala ang saya ng auction. Sige, ikaw na ang may prinsipyo. Emares Chiao, ang ganda ng bag mo. Regalo ng magiging manugang ko, siyempre maganda. Mukhang mamahalin, kamusta kayong lahat? Zitsuan, ang ganda mo ngayon, ang ganda. Ang ganda mo talaga ngayon. Ay! Hindi ko inaasahang makikita ka sa ganitong okasyon. Talagang malawak ang inclusivity ng charity event. Sa ilalim ng matinding araw. Marami ka pang hindi nakikita, may ilang bagay. Nagulat ka, hindi ito hindi makatwiran. Dapat mas marami kang alam. HMP. Si MS Jiang ngayon, nakakapit na sa mas mataas na sanga. Talagang ibang-iba na ngayon, noon. Hindi ko naman nakita na ganyan kakagaling magsalita. Ako'y nagsasalita lang ng totoo sa tao at nagsisinungaling sa demonyo. Ano nang kinalaman nito sa pag-akyat sa sanga? MS. Jiang, narito ka pala. Talagang hindi tamang panahon, para sa iyo rin naman ito. Ayaf Montag rin. Na makialam ka sa relasyon ni Zitsuan at Chongjing. Na malaman ng maraming tao, di ba? Haha, ako ang makikialam sa kanila?
Leslie ang utak mo. Parang mga damit na gawa ng Meng Group. Sira. Ikaf. Tingnan ninyong mabuti. Ako at si President Lu ay hindi pa diborsyado. May mga tao na gustong agawin ang pwesto. Sino ang kabit? Sino ang hindi dapat narito? Pagnilayan ninyo. Ano NG gusto ninyo? Gusto kayo yung landscape painting naya. Ako, pink diamond ang gusto ko. Ang ganda talaga ni President Lu, parang pangarap lang. Kaya pala ganun na lang ang pagkahumaling sa kanya ng anak ng Meng. Ano? Yung Meng na nagbebenta ng low quality na damit, Yung maliit na pamilyang iyon, hindi karapat-dapat magsilbi sa akin. Karapat-dapat ba kay President Lu? Narinig ka o. Na dahil sa kanya, naghiwalay si President Lu at ang dating asawa. kawawa naman ang dating asawa. Tingnan mo yung peke mong pagiging malambing ni Meng Zitsuan. Sigurado ako. Sa loob ng 2 taon, iwan siya ni President Lu. Haha, Ajing, wala talaga akong magagawa. Yung pwesto ay inihanda na ng lolo ko. Hindi ko ito magagalaw. Ne. Nasa unang hanay si Chongying. Gusto ko sumama sa kanya. Paumanhin, MS, Meng. Lahat ng upuan dito ay nakatalaga. Hindi kayo pwedeng lumipa. Hindi. Bakit ninyo ako hinaharang? Alam ba ninyo kung sino ako? Opo, kasintahan po kayo ni President Lu, ngunit, ang lahat ng upuan ngayong gabi ay inayos ng aming chairman ng group. Kahit asawa po niya kayo. Hindi kayo exempted. Sige na, isang upuan lang yan. Huwag ka nang magpahiya. Sa likod na lang tayo upo, okay? Umalis ka diyan. Huy, bakit wala pa si President Jiang? Baka hindi na siya darating? Naku, sino NG anak mayaman? Tu? Ang ganda ng aura. Ganitong kagandang babae. Dapat sakin lang, si Anziu. Huwag mo siyang asarin. Asawa ko siya. Ano? Malapit nang maging ex-wife. Siya pala, yung babaeng robot mong asawa? Tol, bula KBA o tanga? Ha? Hindi tapos maganda, tukay sakay. Meng Zixuan? Libo ang layo. Ma, tong probinsyana, saan siya upo? Si Jiang Hao pala ang nag-imbita sa babaeng Jiang. Ni hindi ka o alam, tu. Maligayang pagdating sa charity auction na ito. Narito ang gunang item para sa auction. Top tier artifact Mulisong Dynasty, landscape painting, starting bid. 1 milyon. Fake. Yung original nasa studio pa ni Lolo. 1.5 milyon. 2 milyon. 3 milyon. 5 milyon. 6 milyon. 7 milyon. 6 milyon. 7 milyon. 11 milyon. Anang item pa lang tu a. Hindi naman ganun kavaluable, umabot na sa ganitong presyo. Sulit, oy, aking. Dapat ba akong magpasalamat sa misis mo? O sa current Mrs. Montag? Zitsuan, kapag nagbid ulit si Jiang Li. Huwag ka nang sumabay, ang laki ng 0 milyon. 10 milyon, may mas matas PABA? 1 milyon. Una. Sold. Congratulations, SA Meng Group, Miss Meng. Sa pagkuha ng painting. Kaya mo ba akong talunin? Kahit anong gusto mo, maging lalaki. Hindi mo ako kayang talunin. Sino ba, tong babay, tu? Ang yaman. Mayaman ka, baka naman may zayat. Hindi naman ganun kataas ang value ng painting. Yung ta, baka tanga. Jiang Li, talagang hindi ka nagpapatalo. Ang susunod na item ay may espesyal na kahulugan. Upuan na gawa sa kahoy na huwang-huwali noong panahon ng Ming. Parpar. Heto na. Panimulang tawad ay 30 milyon. Simula na ng pagtawad. 60 milyon. 60 milyon ang tawad ng binibini. Ma ako, hindi ako nakakamali, di iba. Itong probinsyana,
60 milyon ang kanyang tawad. Paano siya naglakas loob na tumawad ng ganoong kalaki? Nagpapanggap lang yan. 70 milyon. Walumpung milyon. 80 milyon ang tawad ng Ginoo. Ajing, ang talino mo. Baka naman pinalitan mo ng katangahan ang lahat ng iyan. Nakaupo siya doon bilang kinatawan ni Jiang Hao. Ang kalaban ko ay si Jiang Hao. Ano ang kinalaman niya? 80 milyon, isang beses. 100 milyon. 100 milyon ang tawad ng binibini, 100 milyon, isang beses. Napanalunan ang upuang huwang-huwali. Ang susunod na item sa subasta. Donasyon na top class na alahas, nag-isa lang sa buong mundo. Pusong nakliliyap. Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi na ipinagbili mo na ang kwintas na yon? Bakit nasa subasta? Oo, ipinagbili kaon ga, ano ba ito? Ano ang gagawin natin ngayon? Nakaupo si Kuya Chongjing sa ibaba. Kapag nakita niya na naipagbili ang kwintas na ibinigay niya sa akin, ito, ano kaya ang isipin niya sa akin? Siguradong magagalit siya. Okay lang, imposibleng isa lang sa mundo ang kwintas na ito. Baka, kapareho lang. Nag-iisa lang talaga sa buong mundo, sabi nga ng tagapagsubasta. Iyon mismo ang ibinigay sa akin. Ni Kuya Chongying. Naku, parang sumobra na ata ang kalokohan. Aying, okay ka lang ba? Ihinto. Ha? Ihinto agad ang subasta, akin yon. Jiang Li, ang galing mo, dinurog mo ang pagkatao ko. Nasiyahan ka na ba? Pakialamero, hindi ko na ulitin. Jiang Li, ang cute-cute mo. Isang linya lang, 3 taon mo nang paulit-ulit na sinasabi. Ganun ba kakulang ang bokabularyo mo? Ikaw talaga ang naglagay ng kwintas na ibinigay sa akin ni Kuya Chongjing sa subasta. Ang sama-sama ng ugali mo, ang dumi-dumi. Ako'y nagpapakabuti sa paggawa ng charity, nagdodonate. Anong masamang paraan ang ginamit ko? Jin Ismeng, huwag kang magbintang ng walang basehan. Hoy tol, huwag kang tatakbo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ibalik mo sa akin. Mula nang makita ko ito, gusto ko na ito. Pero yung matandang yun, ayaw ibigay sa'yo. Huwag. Meng 61. Kuya Chongying. Meng 61 para siraan mo ako. Grabe ka na talaga. Hoy kuya, tulungan mo ko mag-imbestiga ng tao. Ma, Zitsuan anak ko, anong nangyari sa... KMO? Sinong nanakit sa'yo ng ganito? Oo nga, bakit nangyari, Tutsiksuan? Kuya Chongying. Paano nangyari to? Kanina sa CR, nakasalubong ko si MS Jiang. Ako unang ngumiti, gustong makipag-ayos. Pero ayaw niyang pakinggan. Umalis na lang sana ako. Pero hinawakan niya ko, ayaw bitawan. Nagpanik ako, hinila ko kamay ko, yung bracelet niya. Nahulog, nabasag. Galit na galit si MS Jiang, ako Y. Nagsusori ng nagsusori, pero ginawa niya. Anong ginawa? Ayos a Jiang Li. Sinasaktan Montag si Tsiksuan? Kung may mangyari sa apo ko, maghanda kang ibaon ka niya. Hoy tika, baka may. Malaking hindi pagkakaintindihan. Zino PABA? Anak ka o kaya? Ang naghiwa sa sarili, takot na takot yan sa sakit.
Jiang Li. Ikaw ba yon? Ako, ano ngayon? Gaganti ka? Tatanungin kita ulit. Ikaw ba? Kuya Chongying, anong ibig mong sabihin? Aminado na siya, bakit ka pa nagtatanong? Chongying, tingnan mo, bakit mo napangasawa? Yang may pusong ahas na. Yan? Buntis ang anak ko. Gusto mo bang patayin siya, Jiang Li? Noong nasa pamilya lo ka pa, Hindi ka naman ganyan kainit ang ulo. mahina at malambing. Hindi mukhang taong bigla na lang mananakit. Lukyan, sobra na ang sinabi mo. Humihingi ako ng paumanhin. Kay Zixuan. Ikaf. Hinampas Montag ako? Ikaw ang hinampas ko at sasabihin ko sa iyo. Ang sampal na ito ay para sa pulsera, regalo sa akin ni Lolo. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Anong klaseng tapang ang pinapakita mo sa pagsira ng gamit ko? Jiang Li, sobra ka na, buntis pa siya. Makinig kayong lahat, simula ngayon. Ako at si Ming Sixuan ay magkaaway na. Kung sumuway ako, ganito ang mangyayari. MS Jiang, nagdugo ang kamay mo. MS Jiang, malubha ang sugat sa kamay mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Teka muna. May kulang ka pang paghingi ng tawad. Hindi ito ginawa ng ete na ito. Zino KBA? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Kanina SACA. Bukod kay Zitsuan, siya lang ang nandoon, siya ang may gawa. Sino ang may gawa? Hindi siya. Wala kang kinalaman dito, umalis ka. Kuya, hindi ginawa ng magandang Bakit mo nasabi yan? Nakita ko, nasa CR din ako noon, nakita ko. Nag-away sila ng magandang ete, gusto umalis ng ete. Hinaharangan niya ang ete at hinila ang pulsera ng ete. Tapos, nabasag ang pulsera, sumigaw siya. Tumakbo siya palabas, pero hindi hinawakan ng magandang ete ang kanyang ete. Malinaw kong nakita. Kuya Chongying, bata lang siya, hindi maayos ang pag-iisip, mali ang nakita niya. Oo, tama. Hindi maayos ang pag-isip, pero malinaw ang sinabi ng bata. Malinaw ang pangyayari. Hindi ka sinaktan ni Jiang Li, tama ba? Kaya, pinagbibintangan mo siya. Hindi. Zixuan, kumusta ka na Zixuan? Kuya Chongying. May itatanong ako sa'yo. Chongying. Kakagising lang ni Zitsuan mula sa pagkawala ng malay. Ngayon, hindi na dapat ma-stress ang kanyang pagbubuntis. Anong sasabihin mo? Mamaya na lang. May mga bagay na kailangan malaman ngayon. Lu, lahat ito ay kasalanan ko bilang isang ina na nagkamali. Mali ako, anak. Nanay, ang sama mo. Iyong paborito kong kwintas, bakit mo kinuha? Hindi iyon ang tinatanong ko. Kuya Chongying. Pinagdududahan mo ba na ako ang Nakpakana kay Jiang Li, tama ba? Mula sa pagkabata hanggang ngayon. hindi pa rin ako makapantay sa isang dating asawa na nandaya sa'yo? Tama ba? Ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Sabi niya, hindi niya nakita na hinawakan ka ni Jiang Li. Ay, gaano na ba siya katanda? Mahina pa siya magsalita, at saka, nasa sulok lang siya noon, malinaw ba ang nakita niya? Iyon ang tanong. Nanay, huwag muna kayong magsalita. Sagutin mo ako, bakit mo ginawa yon? Hindi ako. Hindi ako ang gumawa. Sinabi ko na, huwag mo nang guluhin si Jiang Li. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi, Kuya Chongying. Zixuan. Tumayo ka. Hindi ka patatawarin ni Jiang Li. Hindi tayo magkakasundo, tama? Ganoon din ang nararamdaman ko. Jiang Li, talaga bang ako ang mali?
Pero ang relasyon mo kay Jiang Hao, Ginoo, ito ay natanggap sa pintuan, sinasabing regalo para sa misis. itapon mo ang lahat ng ito. Opo. Minsan naisip ko, akong may kabit sa labas. Parang may kabit ka sa labas. Hindi ka pa ba nagpakababa sa harap ng babae? Siyempre naman. Pero sa harap ni Jiang Li, ang baba mo talaga. Dahil masyadong magaling ang dating hipag ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mukhang kailangan mong mapalo. Hoy Ajing, may itatanong ako sa'yo. Bakit kailangan PAZ Meng Zixuan? Hindi mo ba nakita kanina? Hindi mo ba nakita ang mga babae? Halos kinain na nila si Binibining Jiang. Ako at si Meng Zixuan. Tapos na talaga yon. At hindi rin akin ang bata. Ha? Iyon ay anak ng aking yumaong kuya. Para maiwasan ang mga problema, pinabayaan ko na lang na isipin na akin ang bata. Ang daldal mo talaga. Napagdesisyonan na ang sinuman o anuman. Kahit walang daang baka ang humila sa'yo, hindi ka pa rin atas. Bakit kinilala ni Jiang Li ang pangyayaring yon? Bakit hindi siya nagpaliwanag? Siguro wala na siyang pakialam. Tingnan mo, tingnan mo. Abala ang harem. May gagawin ako ngayon, mauna na ako. Umuwi ka ng maaga ha. Ay, wala na akong pakialam. Kamusta? Ang numerong itinawag ninyo ay walang record. Pakisuri muli bago tumawag. Ganito na lang ba ayaw makipag-ugnayan sa akin ni Jiang Li? Boss Jiang, hinahanap ko si Jiang Li. May itatanong ako sa kanya. Abala si Boss Jiang Gayon. Sa'yo, hindi siya magiging available kalanman. Alam ko na ang nangyari sa charity action. Ang pangyayaring yon. Tandaan mo ang aking limitasyon. Ito na ang huling paalala ko sa'yo. Ayusin mo ang iyong nobya at pamilya. Huwag nang guluhin si Boss Jiang. Kung may isa pang bises, bahala ka na. Jiang Li, hindi ako naniniwalang hindi kita mahahanap. Boss Lu, baka dapat tayong magreklamo sa pulis. Tama. Magreklamo tayo ng pagkawala dahil ang asawa mo. Hindi pa tapos ang proseso ng diborsyo. Paghahanap sa sariling asawa. Ay kaapatan mo, hindi ako naniniwala na hindi siya lalabas sa ganitong paan. Ito ba ang naiisip ng isang carbon-based na organismo? Ako, ano ang gusto mong gawin? Wala namang telepono ang asawa. Wala ring mga kaibigan. Ang tanging kontak ay si Boss Jiang na ayaw ka namang kausapin. Ihanda ang sasakyan. Aray. Ibang-iba talaga ang upuan sa opisina ng presidente. Boss Jiang, may sasabihin ako sa iyo. Kagabi, nakipag-ugnayan sa akin si Lu Chongjing. Oh, Pero sinabi ko sa kanyang huwag na siyang makipag-ugnayan sa iyo. Medyo matindi ang sinabi ko. Hindi ko lang alam kung ano ang iniisip niya. magaling. Kamusta? Hinahanap ko si Boss Jiang. Boss Lu, wala kayong appointment, hindi kayo pwedeng pumasok. Boss Lu, Boss Lu. Boss Jiang, tungkol sa fashion show. Gusto kong makipag-usap sa inyo. Si Lo Chongjing ito. Huwag siyang papasukin. Boss Lu, abala akon gayon, mauna ka na. Jiang Li, nandito ka nga. Hindi ko alam na hilig pala ni Lu ang pumasok ng walang paalam. Sagutin mo ako, huwag mong ibahin ang usapan. Lu.
Alao, diborsyado na si Jiang sa'yo. Saan siya nagpakita? Mukhang wala ka namang kinalaman dun, di ba? Ang dakila mo talaga, Jiang. Ginawa mong presidente ang iyong kasintahan. Alam ba ni Lolo Jiang? Lu Chongjing, wala kang tatalo sa kadakilaan mo. Harvester ng mga green tea. Wala akong gana makipagtalo sa iyo ngayon. Bigyan mo ako ng bagong numero mo. Para kapag hinanap ako ni Lolo, makakontak kita. Ako na ang kukontak kay Lolo, huwag mo nang pakialaman. Ingat sa pag-alis. Huwag mong kalimutan, ilang araw na lang ay birthday ni Lolo. Mas mabuting magpakumbaba ka. Parang nakita ko na itong sulat sa koleksyon ni Lolo. Ilang araw na lang ay birthday ni Lolo, ang bait-bait niya sa akin. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Birthday ni Lolo. Ano ang plano mong ibigay sa kanya? Ang ibibigay ko ay isang kayamanan mula sa Song Dynasty, yung sa auction noong nakaraan. Ang nakuha mo, talagang malaki ang loob mo, Zitsuan. Narinig ko, ngayon si Lolo. Inimbita pa niya si Jiang Li, yung probinsyana. Ano ba ang meron sa kanya? Bakit ganun na lang ang pagmamahal ni Lolo sa kanya? Tingnan natin kung anong maibibigay niya. Zishuan. Tita Xiao, ngayon. Ipakita mo lang ang iyong sarili sa harap ni Lolo. Ako ang sasalo sa iyo, si Jiang Li na babaeng yun. Hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Tita Xiao, ang swerte ka o at nandito ka. Oy, Jiang Li. Anong karapatan mo para pumunta dito? Siyempre, bilang apo ni Lolo. Tingnan natin, sino ang may lakas ng loob na apihin ang aking mahal na Jiang? Lolo, Zixuan ang sasama sa inyo. Chongying. Jiang. Halika, samahan Montag si Lolo. Lolo, diborsiyado na kami, hindi ito tama. Oo, tatay. Kakalabas lang ni Jiang sa pamilya natin. May bago na siyang relasyon, ikaw naman. Huwag mong pilitin ang dalawang bata. Anak, hindi ba't ikaw at si Jiang? Kaysa ipagpatuloy ang pakikipag-away kay Lu Chongjing. Mas mabuting gamitin mo muna si Kuya bilang panangga. Lolo, huwag mong sisihin si Jiang. Wala siyang utang sa akin. Ngayon na magkasama na sila ni Jiang. Taos puso kong pinagpapala siya. Walang kwenta. Ano pa ba ang magagawa mo kundi pagpalain siya? Inapabalik ko siya sa'yo. Kaya mo ba? Ay naku. Ikaw, wala kang swerte tulad ni Jiang. Nakakuha ng napakagandang babae bilang asawa. Lolo, pasensya na, nagtago ako sa inyo. Okay ling, anak. Gusto lang kitang maging masaya. Lolo, Malaking araw mo ngayon, baka gusto mong tingnan muna. Ang handog namin para sa'yo. Buksan ang mga regalo. Lolo, ito ang handog ko para sa iyo. Tatay, alam ni Zitsuan na mahilig ka sa mga lumang pintura, kaya sinadya niyang bilhin sa auction ang isang tunay na pintura mula sa Song Dynasty para sa iyong kaarawan. Oh, tunay na pintura mula sa Song Dynasty, interesante. Salamat sa pag-alala. ito, tunay na pintura mula sa Song Dynasty. Baka peke ito. Ano ba, ginastusan ko ito ng 10 milyon. Mula sa boli, paano ito magiging fake? 10 milyon. Ang halaga lang nito ay 1 milyon. At sa buli ng An, imposibleng may peke. Halatang peke ito, hindi mo lang alam. Huwag mong siraan ang An. Jiang Li, ano ba ang ibig mong sabihin? Noon, gusto mo rin bilhin ito, kung fake nga. Bakit mo ako kinompetensya? Alam ka una. Tiyak na niloko mo ako, kung hindi mo ako inudyukan. Hindi ko gagastos ng 10 milyon para sa peking ito. Dahil lahat es ayo. Inudyukan. Ano ba ang sinasabi mo kailan kita inudyukan? Kung hindi mo talaga gusto, bakit hindi mo ako kinompetensya? Hindi mo talaga gusto bilhin, gusto mo lang ako lokohin. And Miss Meng, nagkakamali ka. Noon, ako ang unang nag-alok, totoo iyon. Maaring patunayan ni Ilu.
Itinaas ko ang presyo para sa charity. At para sa kontribusyon, pangalawa ay dahil may isang tunay na obra sa bahay ni Lolo, gusto kong bilhin ang peking ito. Kapag nakita ko ito, maaalala ko ang mga panahong kasama si Lolo. Ikaf. Pero, Miss Meng, mukhang gusto mo rin ang painting na ito. Kaya't nag-back out ako sa bidding. Hindi ko alam kung bakit. Nasabi mo ang ganitong mga salita. Kung hindi talaga kaya, bibilhin ko na lang ang painting na ito. Para mabawi ang iyong lugi. Ikaw, nagsisinungaling ka. Hahaha, malaking pagkakamali. Malaking pagkakamali lang talaga. Haha. Tatay. Si Zitsuan, bihira lang lumabas ng bahay. Bihira siyang sumali sa mga ganitong okasyon. Sumusunod lang siya. Sa kung ano ang binibili ng iba, yun din ang binibili niya. Lahat ay para sa pagmamahal niya sa inyo. Hahaha. Tumawag si nanay, may problema sa bahay. Umuwi ka na. Huwag mo siyang pahintayin. Wala kang silbi, puro kapalpakan lang ang dala mo. Hoy, Wei, tulungan mo akong ayusin ang isang babae. Ikaw ang magsasabi ng kondisyon. Huwag mong kalimutan ang ating usapan. Hindi ko makakalimutan. Jiang Li, huwag mo akong sisihin. Ikaw ang masyadong nagpapansin. Lolo, ito ang aming regalo para sa inyo ni Boss Jiang. Naway sumainyo ang walang hanggang biyaya at mahabang buhay. Ang regalong ito ay napakamahal, sayang naman. Naku, Lolo, tanggapin mo na. Miss Jiang. Ito'y tinatawag na pamimigay ng ibang bulaklak. Pero mas madali ang ganitong pagbibigay ng regalo. Hindi na kailangang maghanda at papuri pa ang makukuha. Talagang matalino si Miss Jiang. Hindi ko kayang kunin ang ganitong malaking biyaya. Kaya, naghanda ako ng hiwalay na maliit na regalo para kay Lolo. Kung ikukumpara sa kay Boss Jiang, talagang walang kwenta. Ano pa ang ihinandok ni Jiang Jiang para kay Lolo? Dalhin mo na rito, Lolo, para makita ko. Naway sumainyo ang walang hanggang biyaya at mahabang buhay. Lolo, ito ay aking sariling sulat kamay. Kahit na kung ikukumpara sa iyong mga koleksyon, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Pasensya na sa aking kahinaan. Hoy, Jiang Jiang. Ang iking Jiang Jiang. Ikaw talaga ang paborito kong apo. Ang huli mong regalo sa akin na sula ay matagal na. Ngayon, ang iking treasure room ay may dagdag na isa pang sulat na galing sa iyo. Ha ha ha. Jiang Li. Ano pa ang mga bagay na hindi ko alam tungkol sa'yo? Bakit parang maze ang lugar na ito? Kahit hindi ko mahanap. Aray. Hanggang kailan mo ako yayakapin? Akala mo gusto ko? Ikaw ang muntikang mahulog. Lo Chongjing, mas gugustuhin ko pang mabasag ang ngipin ko. Kaysa hayaang samantalahin mo ako. Kung gusto kitang samantalahin, matagal ko nang ginawa. Lo Chongjing. Dati. Sino ang nagmamakaawa na ibigay sa akin ang lahat? Maghihiwalay na tayo, pero hindi naman tayo nagkakaamnesya. Ginoong Lu, narinig mo na ba ang kasabihang kapag lumampas na ang pagkakataon? Wala nang ibang pagkakataon. Dati ako ang naghahabol sa'yo. Ayaw mo noon, ngayong gusto mo, wala na. Jiang Li, sino ka talaga? Jiang Li, sino ka talaga? Lo Chongjing, ano bang problema mo? Paulit-ulit mo akong niloloko. Sino ba ang hindi mababaliw? Sino ang nandaya sa'yo? Lo Chongjing. Salamat sa iyong pagiging makasarili at pagiging malamig. Na nagdala sa akin mula sa pagkadismaya hanggang sa kawalan ng pag-asa sa'yo. Wala na akong kahit kaunting inaasahan o gustong ibahagi sa'yo. Bakit ko ginagawa ito sa'yo? Hindi mo ba alam? Jiang Li. Sino talaga ang gusto mo? Ginoong Lu, hiwalay na tayo. Ano pa ang saysay ng tanong mo ngayon? Maging desente ka naman. Gusto mo talaga si Jiang Hao? Siyempre. Hindi mo talaga siya gusto.
Sumama ka lang sa kanya para galitin ako. Para lang hiwalayan mo ako. Lu Chongjing, may delusyon ka ba? Ganito mo ba ako kamuhi? Mas gugustuhin mong makisama sa taong hindi mo mahal. Kaysa bigyan ako ng kasiyahan. Hindi ka ba masaya? Ako. Sobrang saya ko. Walang hiya, bakit ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao? Ang pakakasalan ka ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Malapit nang matapos ang birthday party ni Lolo. Maglaan tayo ng oras para maghiwalay. Maghiwalay ng maayos. Sino? Huwag kang magtago. Kung may lakas ka, lumabas ka. Aray, Ikaf ba si Jiang Li? ako ang lola mo. Tignan mo ang iyong nakatatanda. Bumaba ka nga. Putang ina Montag. Lu Chongjing, okay ka lang? Okay ako, ikaw ang may problema. Sino nagsabi sa'yo na iligtas ako? Hala, Jiang Jiang. Kuya, tawagan mo na ang ambulansya. Tulungan mo siya. Pero nasugatan ka rin, kailangan mo magpagamot agad. Alam ko ang kondisyon ko. Tawagan mo na ang ambulansya. Si. Jiang Li. Pasensya na. Hindi ko dapat sinigawan ka. Okay lang, hindi kita sinisisi. Gusto kitang bayaran. Hindi na kita pahihirapan. Tigilan mo na, magtiyaga ka. Malapit na ang doktor. Huwag kang matutulog. Lu Chongjing, huwag kang matutulog. Lu Chongjing. Hindi mo na nga ako gusto, di ba? Bakit mo ako iniligtas? Lalo kitang hindi maintindihan. Yun, hindi ko sinasadya kanina. Kung gising ka na, aalis muna ako. Huwag kang aalis. Nako, sabi ng doktor, nasugatan ka, kailangan mong magpahinga. Password. Birthday mo. Nilagay ko na ang numero ko sa phone mo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Assistantly. Alagaan mo siya. Opo, young mistress. Aalis muna ako, babalik ako mamaya. Ano ito? Bakit bigla na lang nag-withdraw si Miss Ming ng 8 milyon mula sa account? Bigla na lang, bakit ganoon kalaki? Alamin natin. MM. Bunso, okay ka lang? May lagnat ka ba? Bakit ang pula ng muka Montag? Wala, mainit lang ako. Hindi ko inakala, itong si Lu Chongjing, ibinaliktad pa ang buhay para iligtas ka. Kahit papaano may konsensya siya, ang mahalaga, okay ka. Kung may nangyari sa'yo,
Paano ko sasabihin kay Papa at kay Kuya? Kuya, okay naman ako pero yung salarin. May kasabwat yun. Malaking ebidensya ito sa atin. Kung hindi natin ito gagamitin ng maayos, sayang lang ang malaking regalong ibinigay nila sa atin. Ano ang gusto mong gawin? At Ang lalaking iyon ay Tsino at sa kanyang galaw sa suntukan. Parang galing sa underground boxing. Kuya, noong pinapahanap kita, tungkol sa pagkakakilanlan ni Meng Sixuan, may nahanap ka na ba? Tingnan Montag. Diyos ko. Kuya, ang galing mo. Saan mo nakuha ang mga ito? Mula sa listahan ng mga fina-follow ni Meng Zitsuan sa Instagram, may daan-daang tao doon. Nitong mga araw na ito, halos hindi ako kumain at natulog sa kakahana. Astig, HMP. Nalaman kong kahina-hinala ang lalaking ito. Kaya hinako ang kanyang account. Pumasok sa kanyang photo library sa phone at nakakuha ng mga ito. Ang lalaking ito ay isa ring fitness trainer. Maami rin siyang followers. sino fitness trainer? Galing sa underground. Ang ibig mong sabihin, Kuya, hindi ba sa tingin mo siya yung fitness trainer na may kinalaman sa pagkakakilanlan ni Meng Sixuan? At may relasyon sa kanya? tama ka, ate. Ang galing mo. Hindi lang magkapareho, halatang isa lang sila. Tutuklasin ko ang lahat tungkol sa fitness trainer na ito, hanggang sa kanyang mga ninuno. Sige, kuya, ililibre kita ng masarap mamayang gabi. Ay, kung walang alak, parang walang kwenta ang buhay. Uminom tayo hanggang malasing. Mas maganda yan. Tungkol naman sa dahilan ng kanyang paggawa nito. Balang araw, pupuntahan natin siya. Akala ko ba si Wei ay sugaron lang? Pero lubog pala siya sa utang. Ang kasino, bangko, at mga loan shark ay hinahanap siya. Kaya, hinanap niya si Meng Sixuan, ang nobya ni Lu, at sinubukan siyang blackmailin. At pagkatapos, ginamit ni Meng Zitsuan ang kanyang kasakiman. Nagmungkahi ng malaking halaga para sa pag-withdraw. Grabe ang lupit Montag. Gising na. Binibini, alam kong nagkamali ako. Binibini, patawarin ninyo ako. Kung gusto mo mabuhay, sagutin mo ang ilan kong tanong. Itanong mo, sasagutin ko ng buong katotohanan. Ano ang relasyon mo kay Meng Sixuan? Ako ang personal trainer niya. Tapos, kami, naging mas malapit. Ang babae na yon, ang landi. Lagi niya akong ginaganyak, tapos, nagkarelasyon kami. Yung pagbubuntis niya, alam mo ba? Mukhang. Alam mo, di ba? Alam ka o, yung bata, ay, akin at Ni Meng Zixien. Hindi kay Lu Chongjing yung bata. Syempre hindi. Nasa Amerika kami noon. Tapos, hindi ko alam paano, bigla na lang siyang nakipag-ugnayan sa pamilya Lu. Umuwi na ng bansa. At iniwan ako roon. Hindi man lang siya natakot na kapag ipinanganak na yung bata. Ipapad na test ni Lu Chongjing. Lu Chongjing, ang iyong pagmamahal, ay tinapakan lang ng iba. Binibini, may tumatawag. Si Meng Zixuan. Sagutin mo. Sabihin mo sa kanya, malubha ang sugat ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magpaloko, huwag kang magtangka. Kumusta na si Jiangli? Yung babae na yon, nasa ICU na, nakahiga. Mabuti nga yan, mas mabuti piaan ka kung namatay na lang. Sana habang buhay na lang siyang nakahiga. Yung 6 milyon, naipadala ko na sa'yo. Pagkatapos ng engagement ceremony namin ni Chongjing, ibibigay ko na yung natitira. Magaling ang pag-arte mo. Magpahinga ka muna dito. Pagkalipas ng ilang araw, kailangan ka pa naming isama sa isang malaking palabas. Ang tanga talaga ni Lu Chongying. Niloloko na, nagbabayad pa. Oy. Ano na ang susunod nating gagawin? SA tingin ka o. Ipalabas na lang natin ito, para matuto siya. Noong bata pa ako, may ugali ako yung masarap. Pinapatagal ko bago kainin.
Yung fashion show sa susunod na araw. Magpadala tayo ng invitation sa mga Meng at Lu. Malaki ang plano. Kailangan sa huli pa para maging epektibo. Ming Zixuan, mag-enjoy ka. Ang iyong sandali ng pagiging sentro ng atensyon. Ano ang nahanap mo tungkol sa nangyari kagabi? Nakita ko ang isang transaksyon na ginawa ni MS Meng. Papunta sa isang overseas IE. Napakalihim ng pagkakagawa. Parang takot na matuklasan. May mga lead ba sa pumatay? Ang Pumete. Matalino ang suspect. Pumili ng sulok para gawin ito. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan. Wala pang balita. Pero, Sabihin mo, Boss Lu, hindi ba kakaiba ito? Agad pagkatapos maglipat ng pera si MS Meng. Zinaksak si MS? Jiang. Mahirap hindi mag-isip ng malalim. Meng Zixuan. Sana hindi ikaw. Hahaha, ma. Ang fashion show ng pamilya Jiang ngayon, hindi kailanman binuksan sa publiko. Yung mga sikat sa fashion, sinusubukan ng lahat, hindi pa rin makapasok. Hahaha. Kung tayo ay narito, tiyak na ang Lu Group ay kinilala ng pamilya Jiang. Siyempre naman. MRS Lu, ngayon na pareho tayong umaangat. Bakit hindi tayo maghanap ng magandang araw para sa kasal ng mga bata? Para maayos na. Maganda yan. Pagkatapos ng fashion show, pag-usapan natin ng detalyado. Ziga, hahaha. Hindi ba't ito yung pamilya Meng na na-expose sa pagbibenta ng peking damit? Anong mukha pa ang dala nila para pumunta rito? Anong pinagsasasabi mo? Kami sa pamilya Meng ay opisyal na inimbitahan ng pamilya Jiang. Bakit kaya nagpadala ulit ng imbitasyon ang pamilya Jiang sa iyo? Baka naman. Nagpapasalamat si Jiang Hao sa pagligtas mo kay Jiang Jiang. Jiang, ikaw ba ang tatawag sa kanya ng ganyan? May MS Meng ka na. Anong pakialam mo sa tawag ko sa kanya? Wala namang relasyon talaga ako at si Meng Zixuan. Ha? Ginawa ko lang ito para sa huling hiling ng aking kuya. Pero hindi ko inakalang masasaktan si Jiang Li. Aying. Talaga bang may gusto ka kay Jiang Jiang? Basta, huwag mo siyang guluhin. Si. Tara na, magsisimula na ang show. Chongying kuya, dumating ka na. Bakit ngayon ka lang dumating? Upo ka na. Wow, parang Divata ito. Pero bakit nandito si Jiang Jiang? Hindi ba't nasa ICU ito? Paano nakarating dito? Grabe, ang ganda ng babaeng ito. Hindi ko alam, sino ito sa pamilya Jiang? Parang hindi ko pa siya nakita dati. Marunong ako ng konting physiognomy. Mukhang may aura ng emperador ang babaeng ito. Napakamahalaga. Oh. Hindi ba't si Jiang Li ito? Alam Montag ba? Ito ay fashion show ng pamilya Jiang. Maraming mga sikat sa fashion industry ang gustong pumasok dito. Ikaw na isang simpleng mananahi. Anong karapatan mo para nandito? Hindi mo masasabi kung may karapatan ako o wala. Kayong mga tulad ninyo, na walang fashion sense ang nagdudumi sa fashion show. Ikaw ay naku ang utak mo. Miss Jiang, kami ang nagkamali, muntik ko nang makalimutan. ZMS, Jiang ngayon, ay kasintahan niyang Master Jiang. Talagang pinapaboran ka niyang Master Jiang. Kahit na itong importanteng fashion show ay ipinagkatiwala sa iyo. Kitang-kita ang kalagayan ni MS Jiang. Ha. Palibhasa ay kabit lang, itong importanteng show. Ang pamilya Jiang ay nagpapatakbo ng isang kabit? Ito, talagang insulto sa amin. Pero tingnan mo ang kanyang aura. Hindi mukhang galing sa maliit na pamilya. Puro kabit ang sinasabi. Ako'y ginagawa ninyong isang karakter na inyong inimbento. Ngayong gabi, ang pagdaraos ng show na ito. Kung mayroon kayong anumang pagdududa o pagtutol sa akin, maaari kayong umalis ngayon din. Ako'y muling mag-iisip tungkol sa ating pakikipagtulungan. Jiang Li. Alam kong iniwan ka ni Kuya Chongying. At malungkot ka, pero huwag kang magpanggap na mayaman. Hindi sapat ang pagsasalita lang, ganyan ka. Magangat ka baka Karen Ivan ni President Jiang. Huwag na nating patulan. Mga tauhan,
Palayasin ninyo ang babaeng ito na nagsisinungaling. Mga guard, halika. Tigilan ninyo. Sino ang may lakas ng loob na magulo dito? Ay, Chairman Jiang, buti na lang dumating kayo. Ang babaeng ito, nagkukunwaring siya ay nagsisinungaling hanggang sa inyong teritoryo, tama nga. Chairman Jiang, Young Master Jiang. Ang babaeng ito ay isang hamak na tao na umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Huwag kayong padala sa kanyang mga pangako. Bulag kayo sa kanyang mga panlilinlang. Tama na, Jiang, halika rito. Pa, Kanina, ay yung mga to ang nanlay sa kapatid ko? Imposible. Isang pinabayaan na asawa lang yan. Paano ito maaring anak ni Jiang? Ang asawa kong inalagaan ako sa loob ng 3 taon. Paano ito maaaring anak ni Jiang? Jiang Li. 3 taon tayong mag-asawa. Bakit mo itinago ang tunay mong pagkatao? tama. Ako ang anak na babae ng Jiang na. Hindi kailanman nagpakita sa publiko si Jiang Li. Itinago ko ang identity ko para maiwasan ang mga hindi kailangang gulo. At saka, para rin sa maayos na paghiwalay natin. Higit pa riyan, kung hindi lang dahil sa kapatid kong nakiusa. Naging bangkrut ka na 3 taon na ang nakalipan. Jiang Li. Hindi ako pakialam kung ikaw ay isang uri ng anak na babae ni Jiang. Kahit anong mangyari, ikaw ang nag-aksaya ng 3 taon. Isang lalaki nakikita sa pamamagitan ng kapatid na lalaki ng Chongjing. Ikaf, Yan. Tumigil ka nga. Huling babala ko na to sa'yo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Kung hindi magiging maganda ang kinabukasan mo. Ano? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ba ang iyong pangalan kapag nag-aaral ka sa iyo? Bakit? Natakot ka ng tawagin yan? Hindi ko kailanman narinig iyang pangalang yan. Ano ba ang kalokohan ang sinasabi mo? Pwedeng magpalitok ng mukha. Pwedeng magpalit ng pangalan. Pero ang mga ginawa mo kahit anong pagtatakpan. Kapag tiningnang mabuti, may bakas yan. Ha? Wow! Ano? To? Aha! Ah. Parang ang babae sa litrato. Mukhang. Ming anak na babae, nakasalalay ako sa. Akala ko ba si Miss Ming ay mahinhin? May ganito pala siyang hiling. Sino ang gumawa nito? Bilis, tanggalin mo. Bakit mo tatanggalin? Hindi mo ba gusto? Parehong pamilya, dapat magkasama. Ming Zitsuan, buntis ka ng anak ko. Pero may iba kang lalaki. Hindi ka ba nagkukonsensya? Imposible. Napakasakit, napakakatawa. Zixuan, ano ba talaga ang nangyari? Zino kang bastos ka? Dito ka nagwawala? Dinumisan mo ang pangalan ng anak ko. Hindi kita patatawarin. Enga tauhan. Kunin siya ng mga bodyguard. Walang dapat kumuha sa kanya. Kuya Chongjing, may nagtangka sa akin. Hindi ko alam kung saan nakuha ang lalaking ito. Gusto niya akong siraan. Paninirang puri. Ilang bises na tayong nakita? Wala ka bang konsensya? Ihre Report kita. Magkakaso ako sa iyo. Ikaw ang magkakaso. Ako ang magkakaso sa iyo dahil sa pag-iwan mo sa asawa at anak. Ito ang ENA test ng anak natin. Basahin Montag. Paano mo nagawa ito? Sabi mo anak ito ng kuya ko. Kaya nitong mga taon pinag-iisan kita. Ngayon, pati anak, iba pala. Kuya Chongjing, hindi totoo. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi. Nagsakripisyo ako para sa isang babaeng sinungaling at malupit. Nasaktan ko si Jiang Li. Meng Zixuan, yan ba ito? Ano ang gagawin ninyo? Arestado ka sa kasong pagpapatayo ng asesino. May kapatan kang manahimik, ngunit ang lahat ng sasabihin mo ay magiging ebidensya sa korte. Hoy, ano ang ginagawa Montag? Oy. Zixuan. Roland. Tawagan ang ambulansya. Naku, kaya pala noon si Meng Zixuan.
ang nagpapatayo ng asesino para patayin si Jiang Li. Ang masama may kapalit na masama. Lahat ng ito karapat-dapat sa kanya. Hindi ko inakala, ang pamilya Meng ay ganito kasama. Kawawa si Binibining Jiang, ginanyan nila. Muntik pang mapatay. Nga, maganda ang itsura sa harap ng tao. Pero sa likod, hindi mo alam kung ano. Sa tingin ko, ang mga babae sa pamilya Lu ay hindi mabuti. Tara na, umalis na tayo. Ngayon ay para sa aking anak na si Jiang Li. Hindi ko inasahan ang maaming gulo, ngunit mahirap ang simula ng lahat. Ngayon, ipinapahayag ko rin si Jiang Li. Simula bukas. Ako na ang magiging chairman ng Jiang Group. Papa, Ang anak kong babae ng Jiang, talagang napakagaling. Ang Jiang Group ay ipapasa ko sa'yo. Para ako at ang mga kapatid mo ay mapayapa na. Magpahinga. Papa. Sandali lang mga kasama, magsisimula na ang show. Ayoko ng damit mo. Anong ginagawa mo? Para sa'yo, Alam na pala ni President Lu ang totoong pagkatao ko. Gusto mo na akong balikan. Para tulungan pa rin ang Giant Group ang negosyo ng Lu. gusto kitang balikan pero walang kinalaman ang pagkatao mo. Jiang, pasensya na. Kahit na milyon-milyong beses ko na itong nasabi. Pero ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Anong pagkakamali mo? Nagkamali ako. Sa loob ng 3 taon, nakinig ako sa mga chismis. At pinabayaan kita. Nagkamali ako, hindi kita pinagkatiwalaan. Paulit-ulit kong sinaktan ang puso mo. Jiang, pwede mo akong parusahan. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Lo Chongjing, ang dali-dali lang ng sinabi mo. Parang lahat ng hirap na dinanas ko sa 3 taon ay napawi na lang sa ilang salita mo. Alam mo ba? Meron sana tayong anak, hindi ko man lang narinig ang tibok ng puso niya. Bago mo at ni Meng Siksuan pinatay. Anak. Sinabi mo na nagkaanak tayo. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Sinabi mong ipa-abort siya. Hindi kita sinabihan na ipa-abort ang bata. Hindi ko alam na may ganun, paano ko magagawa yun? Lo Chongjing. Ikaw at si Meng Siksuan. Sobrang pinahirapan ninyo ako. Paumanhin. Ako ang may kasalanan dahil hindi kita naprotektahan. Paumanhin. Wala nang makakapigil sa ating pagmamahalan. Gusto mong magsimula ulit? Huwag kang mag-asa. Gugustuhin kong habulin mo ulit ako hanggang sa ako mismo ang masisiyahan. Saka ka pa magiging karapat-dapat. Sige, susunod ako sa'yo, Boss Jiang. Muntik ko nang makalimutan, ayaw ni Jiang sa sibuyas. Bakit ka na parito? Maalinsangan dito, labas ka muna at hintayin mo ako. Anong ulam natin ngayon? Gutom na ako eh. Ulol, mais at ribs ang sabaw. Hindi ko inakala, General, na may araw na magluluto ka para sa akin. Jiang Li. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para bumawi sa'yo. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Bakit may dala ka pang singsing para sa pagliligaw? Gago na nga.